Ang itim na jacket na paborito mo, nawawala. Ang mga sapatos mo, wala rin sa lalagyan. At ang pinakamatindi, katatawag lang ng kaibigan mo. Nakita ka raw niya sa kabilang kanto. Habang ang totoo, hindi ka pa nakakabangon sa kama. Paano kung isang gabi magising ka na lang na may ibang tao nang gumaganap sa buhay mo? Gamit ang mukha mo, ang boses mo, at ang lahat ng sayo. Si Jenny, gusto lang naman niyang tumakas sa boring ng mundo sa pamamagitan ng pagbabasa. Pero ang hindi niya alam, ang bida sa librong hawak niya ay matagal na rin gustong tumakas. At ang tanging balakid sa pagitan nila ay ang lumang salamin sa kanto ng kanyang silid. Halika, maupo ka muna. Dahil may kwento ako sa iyo. Sa loob ng masikip na apartment ni Jenny, ang tanging buhay na mayroon siya ay ang mga kwentong binabasa niya. Deadline, bayarin, pagod, paulit-ulit na lang. Kaya tuwing gabi, doon siya sa imahinasyon nagtatago. Doon, siya ang bida. Doon, siya ay importante. Ngunit ngayong gabi, habang humahampas ang ulan sa basag niyang bintana, may kakaibang nagbago. Habang naglilipat siya ng pahina, lumingon si Jenny sa lumang salamin. Tumigil ang mundo niya. Tumiting siya. Kumurap. Pero ang nasa salamin, nahuli ang galaw. Isang lamat ng segundo bago sumunod ang refleksyon niya. Tumayo ang balahibo ni Jenny. Alam niyang may mali, pero pinilit niyang kumbinsihin ang kanyang sarili. Agod lang ito. Bulong niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang yakap ang libro. Nang hindi namamalaya na ang kanyang refleksyon ay nananatiling nakadilat at nakatingin sa kanya. Kinabukasan, nagising si Jenny na may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito yung karaniwang pagod lang sa trabaho. Ito yung klase ng pagod na tila ba bawat hininga mo ay may humihigop. Dahan-dahan siyang bumangon. Pero pagtingin niya sa paanan ng kanyang kama, wala ang kanyang mga tsinelas. Nasaan na yun? Bulong niya. Napakamot siya sa ulo. Sigurado siyang iniwan niya iyon doon bago siya matulog. Habang nag-aayos para sa araw na iyon, mas lalong lumalim ang kanyang pagtataka. Ang paborito niyang itim na jacket. Ang suot niya sa tuwing gusto niyang magtago sa mundo ay wala sa hanger. Hinalugog niya ang buong aparador. Inihagi sa mga damit sa sahig, pero wala. At doon siya nakaramdam ng kaba. Hindi dahil sa nawawalang gamit, kundi dahil sa amoy sa loob ng kanyang kwarto. Ang amoy ng kanyang paborito pero mamahaling pabango at tila ba may kakaspray lang nito ilang segundo ang nakalipas. Biglang nag-ring ang kanyang telepono. Pagsagot niya, sinalubong siya ng boses ng kanyang kaibigan na si Zara. Oy Jenny, ang bilis mo naman maglakad. Tinatawag kita sa tapat ng bookstore kanina, dire-diretso ka lang. Kala ko ba masama pakiramdam mo? Natigilan si Jenny. Nakahawak pa siya sa pintuan ng kanyang aparador. Sarah, anong sinasabi mo? Di pa ako lumalabas ng apartment, kagigising ko lang. Nakakabingi ang naging katahimikan sa kabilang linya. Ha? Pero suot mo yung itim mong jacket. At sapatos pang puti. Jenny, tinignan ko pa nga ako eh. Pero yung tingin mo parang hindi mo ako kilala. At ang putla mo girl, sobra. Hindi lang yun ang huling beses. Sa mga sumunod na araw, ang buhay ni Jenny ay naging isang serye ng mga sightings. Isang gabi, habang nakatitili siya sa kisame, nakatanggap siya ng litrato mula sa isa pang kaibigan. Isang malabong shot ng isang babaeng nakatalikod sa isang cafe. Ang ayos ng buhok, ang tindig, ang bag na gamit, lahat iyon ay kay Jenny. Pero si Jenny ay nagkukulong sa loob ng kanyang kwarto.
Nangihina at halos hindi na maigalaw ang kanyang mga bisig. Para siyang isang kandilang unting-unting nauupos, habang ang anino niya sa labas ay lalong nagiging totoo. Isang gabi, sa gitna ng matinding ulan, napansin ni Jenny ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Tumingin siya sa salamin. Ang kanyang refleksyon ay hindi na matablay. Sa katunayan, ang refleksyon niya ay mukhang mas malakas kaysa sa kanya. Ang mga mata nito ay makinang. Ang mga pisngi ay kulay rosas. Habang si Jenny ay halos butot balat na lang at madilim ang paligid ng mga mata. Doon niya napagtanto ang malupit na katotohanan. Hindi lang siya basta pinapalitan. Kinakain siya. Bawat gamit na nawawala, bawat sighting sa labas ay isang piraso ng kanyang pagkatao na ninanakaw ng nasa loob ng salamin. Ang anino ay nagkakaroon ng laman, habang ang totoong Jenny ay nagiging isang aninong na lang. Hindi ito sa pinto, hindi sa bintana. Ang tunog ay galing sa loob ng salamin. Dahan-dahang iniharap ni Jenny ang kanyang mukha rito. Ang kanyang refleksyon, nakataas ang kamay, nakalapat ang mga daliri sa salamin. Nakangiti ito ng nakakakilabot. Sino ka ba? Bulong ni Jenny. Ang refleksyon, gumalaw ang mga labi kahit nakasara ang bibig ni Jenny. Sino tayo, Jenny? Hindi ba ito ang gusto mo? Ang maging bida? Ngayon, bida ka na. Hindi, ayoko. Ang ibabog ng salamin ay naging parang malapot na tubig. Isang lamat ang lumitaw. Hindi dahil may pumalo mula sa labas, kundi dahil may puwersang pilit na sumusuntok galing sa loob. Nag-aaluan silang dalawa sa iisang buhay. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, ang refleksyon na bumasag sa huling harang ay humakbang palabas ng salamin. Pumikit si Jenny sa matinding takot, at ang isa pang siya ay tuluyan ng mumiting habang lumalabas sa totoong mundo. Sino ang totoong nakulong sa loob ng kwento? At sino ang kasama niyo ngayon sa labas? Ang sagot ay nasa kabila ng salamin. Alam mo, sa unang tingin, mukhang isang simpleng kwentong patatakutan lang ang nangyari kay Jenny. Pero kung susuriin mo ng mas malalim, maaaring hindi multo ang nasa loob ng salamin. Ang salamin ay ang mga bahagi ng ating sarili na pilit nating itinatago at ibinabaon sa dilim. Minsan, itinatago natin ang ating mga sugat, ang ating galit, ang mga kapintasan na ayaw nating makita ng mundo. Pero minsan, itinatago rin natin ang ating husay, ang ating galing. Pinapaliit natin ang ating sarili, pinapatay natin ang sarili nating liwanag, dahil natatakot tayo masagasaan ng iba, ayaw nating mapunta sa atin ang lahat ng atensyon. Pero kapag masyado mong ikinudong ang isang bahagi ng pagkatao mo, darating ang araw na mapapagod din itong tago. Kakatok ito mula sa loob, hanggang sa hindi mo na kilala ang sarili mo sa labas. Hindi mo kailangan magtago sa sarili mong buhay. Hindi mo kailangan maging maliit para lang maging komportable ang iba sa paligid mo. Buo ka, kasama ang mga liwanag at dilim na mayroon ka. Sa susunod na humarap ka sa salamin, huwag mong patakutan ang nakatitig sa iyo. Yakapin mo ang buo mong pagkatao bago pa ito mapagod na maghintay sa dilim. Hanggang sa susunod, magkita-kita ulit tayo dahil may kwento si Raya.